ayoko na ano yung may dadaan na opportunity tapos hindi mo igagrab. Ito talaga siguro para sa amin talaga to. Gusto rin natin magkaroon ng sariling business, kahit papaano may masabi tayong sa atin to at may makatulong pa tayo sa mga gaya nating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Kung may passion kayo, meron kayong gustong gawin, walang mangyayari kung hindi mo sisimulan. Pag-aralang mabuti, and then kung sa palagay mo is may improve mo or makakamit mo naman yung gusto mong mangyari, i-go mo lang kasi hindi natin malalaman hanggat hindi natin isusubukan. Welcome to Kabayang Tayo Blueprint, the show where we explore the secrets of success from inspirational OFW entrepreneurs. In today's episode, we will be spotlighting the incredible story of triumphs and challenges of Mr. Peter and Ms. Rica Velasco, the owner of Empress Palace Restaurant. Join us as we uncover the valuable insights and practical tips and how to help you achieve your success in the world of business abroad. First and foremost, we would like to thank you, Mr. Peter and Ms. Rica Velasco, for gracing our interview and for giving us this time for us to talk, discuss, share about everything about your beautiful, inspiring life story po. Give us, our audience, a little brief background about yourselves. Ako nga pala si Peter, taga Pampanga kami. Ang background ko talaga is engineering side. Since taga Pampanga kami, so somehow nalalapit kami sa mga pagkain. So ang pinupuntahan talaga sa amin yung pagkain. 9 years na ako dito sa Dubai, but before Dubai, galing kami ng Japan. Ako si Rica, taga Pampanga din ako, same kami. Yung background namin is yung family, nagkaroon na rin kami ng mga karinderya or sa Philippines. So may background na rin sa mga ganyang klase ng business. Magto 12 years na ako dito sa Dubai. Nagkakilala kami sa Japan. Kaya naging ganito rin yung naisip naming i-business. Yun yung naging inspiration namin. Okay, so basically, nag-OFW kayo sa Japan na nag-start yung journey niyo. Yes, actually, yung Japan days namin is hindi talaga siya parang OFW. So, training kami doon. Trainee, as a trainee. Sa Pilipinas, same kami ng company. Dahil maganda yung performance namin, kami yung pinadala sa Japan for training para yung mga knowledge doon is i-transfer sa Philippines. Pero, hindi siya related sa food. More on manufacturing ng touch panels. So both are your engineers po? Sa admin side ako. Ako naman dun sa engineering side. Yung love story niyo po, nag-start sa Pilipinas pa or sa Japan na? Sa Japan. Kasi una akong pinadala dun sa Japan ng 1 year. Yeah, 1 year. Tapos sila yung sumunod na batch. So yung love story blossom sa Japan. And then after that, you decided to go sa UAE na. Yeah. So, Like how many years po? So, nung sa Japan kasi, nung kami nagkakilala, then yung ate niya kasi nandito sa Dubai. Nauna siyang pumunta dito. So, mga 2 years or 3 years bago ako sumunod ng papunta dito. Pumunta siya ng Japan is 2005. So, 2007, ako naman yung pumunta doon. Tapos, una akong umuwi and then siya, 2008 or 2009, siya umuwi. So, after nun, nagpakasal kami, nagkaroon ng baby. Tapos, bumalik siya doon sa company kung saan kami galing. And then, naghanap ako ng ibang company na mapapasukan. Pero before that, nag-business din ako sa Pilipinas ng mga clothes, bags, kung ano-anong tinry namin na business actually sa Pilipinas. Kaya lang hindi siya nagpumatok, kumbaga. Kaya naghanap na lang ako ng trabaho. So after a year ng pagtatrabaho ko sa Pilipinas, kinuha ko ng ate ko dito sa Dubai. And then naiwan muna sila doon kasama nung baby ko. May isa pa kaming baby noon. Tapos after 2 years, sumunod sila sa akin dito. Tapos dito na rin namin pinaaral yung baby namin. Tapos dito na rin nagkaroon ng second baby. And then again, recently lang, 6 months ago, nagkaroon na kami ng third baby. So yung buong family namin is nandito na sa Dubai. Since bumalik ako doon sa dati naming company after nung Japan, in-establish namin yung yung isang department. Kaya hindi ako agad na nakaalis kasi ako yung ina-expect nilang mag-startup nung department na yun. Since ako yung pina-training nila, so gusto nila i-startup ko muna yung department. So kaya after 2 years, tsaka pa lang ako nakasunod dito sa Dubai. Were you working or diretso na kayo nag-business or like how did it started your journey here in UAE? Working. Pagdating namin dito,
Naghanap muna kami ng trabaho. Until now, nagwo-work pa rin naman kami. So, side lang yung sa Empress. Oo. So, meron kaming day job tapos yung sa Empress Palace, evening hanggang onwards. So, And weekends. and weekends, doon kami nakapokus. And then let's go to the most exciting part, yun na nga, of the business itself, which is Empress Palace Restaurant. So how did it started? In terms of the concept, in terms of the idea, yung ano yung serve, ano yung klaseng food na isa-serve ninyo, how did it started? Nag-start kasi yan, so since sa Kapampangan kami, sa isang bahay, kasama namin yung mga in-laws, brother-in-laws namin. Yung actually sister niya, siya yung nagluluto ng food namin sa babaunin. So everyday. Yung asawa niya, tapos yung mga co-workers, sabay-sabay silang kumakain pagka lunch. Ngayon, na-notice nila na ang sarap ng ulam niya everyday. So then dumating yung point na hindi na nagbabaon yung mga co-workers niya, sa kanya nilang umu-order. So, doon nag-start yon. Tapos, may isang time na yung isa niyang ka-worker is may birthday celebration sa kanila. So, sa amin sila umorder. Then, doon namin naisip na why not na marami palang nasasarapan sa luto ng ate ko. Why not gawin namin siyang hobby na tuwing weekends, kukuha kami ng mga orders. Tapos, yun, i-deliver. Then, doon siya nag-start. So, from online lang na yung sa Facebook online ordering platform, parang ganon. So, every weekend, then tumagal siya ng mga 2 years. Then, one time, kakain kami sa may Manila Building. Meron kasi kami kinakainan dati doon ng restaurant. Kaya lang, pagpunta namin doon, sarado na siya. So, kami, bakit nagsara? Masarap naman yung pagkain doon. Nung paalis na kami sa Manila Building, may nakausap kaming isang tea shop na kami na Pilipino yung nag-handle tsaka nag-start ng business. So, kami na curious or na intrigue na, ang galing naman nito na Pilipino tapos nakapag-set up siya ng business dito. So, naisip namin baka kaya rin namin. Then at the same time, kumuha kami ng contact sa Manila Building kung meron silang available na lugar. So, from there, yun na yung naging start Ng business Yes. na, I mean, the Empress Palace right now. So like, Empress Palace, where this name came from, derived? Saan siya na-derive? Actually, Bakit Empress Palace po? Pagka mag-a-apply ka kasi ng pangalan dito sa UAE, dapat pala mag-ready ka ng mga 20 or 30 na pangalan kasi hindi lahat 'yun i-approve. So ang daming marami siyang mga bawal ganon. So actually bawal daw yung mga may pangalan ng country or pangalan na sikat na establishment, so bawal mong anuhin. Then yun, naglista kami. Then naisip namin na since ang plan naming i-serve is somehow related sa Japanese cuisine or Asian, kaya namin yung Empress Palace, which is yung prinsesa ng Japan. sa Japan. Oo, yun. Then kung makikita mo yung logo namin, para siyang yung cute na Japanese girl na singkit. Yun. So basically, Empress Palace, from the name itself, parang Japanese inspired nga. So you are serving Japanese foods only, or like like what are the restaurant servings? Asian cuisine siya. So, merong Filipino, Korean, Chinese, and Japanese. So, iba't ibang klase rin siya ng food. Actually pala nung nag-i-start kami nung sa online pa lang, yung nagluluto-luto. So bawat kanya-kanya ng toka. Kunyari yung asawa ko, siya yung in charge sa mga Japanese cuisine, sushi, baked sushi, pasta, ganon. Meron kami yung isa ko pang ate, siya naman in charge sa Filipino cuisine. Yung isa naman, siya yung in charge sa dessert at saka mga puto, kakanin, ganyan, biko. Kaya nung inano namin yung Empress Palace, sabi namin, pagsasama-samahin namin lahat. Meron, yun nga, yung Japanese niya, yung mga bestseller, kung ano yung mga bestseller nung online niya, tapos yung mga bestseller nung Pilipino, tsaka nung mga dessert. So I mean, Empress Palace pala maganda siya kasi apart from your restaurant, the physical, it has really a market sa social media na because you're taking orders, right? So yung market nyo is very big potential to really reach out apart from mga pass-by sa restaurant. Yung advertisement nyo sa Facebook or any social media platform, for sure, if makita nila yung restaurants or mga in-offer nyo, they would really be enticed or try taste Empress Palace, right? Yes. So like moving forward to the business side naman po, I mean like it's not easy to actually put up a business here in the UAE. You need some capital, right? Yung pera
Pero to start up the business, so how did you actually put up the funds or the initial funding po ng business? Yung mga kapatid ko, nanghihingi rin kami ng tulong sa kanila. Kumbaga, family business siya. Kaming dalawa, tapos yung mga sisters ko, nag-share kami ng money para makabuo ng, yan nga, yung Empress Palace. So technically, Empress Palace is a family business, Yes, right? yes. So like it's owned by apart from both of you, yung mga ate niyo din na may expertise too. 50% sa amin, tapos yung another 50% Mm. dun sa Sa mga sisters sister. ko. So, yun na nagdagdag ng loan, nag-ano rin sa mga savings. Yun, para at least yung mga savings namin may mapuntahan. In every business, di mawawala yung challenges, yung difficulties, or yung mga trials sa business niyo. In the years of operating po, Empress Palace, what were those challenges? Bagong ano siya, kumbaga bago yung pangalan, Empress Palace. So hindi pa siya kilala. Iba rin kasi yung pangalan namin nung nasa ano kami Facebook, yung sa social media ano namin, yung ordering platform. Nung nag-start yung Empress Palace, every month naglalabas pa rin kami ng money kasi hindi pa enough yung kinikita niya. So isang struggle namin dun is paano makakapag-invite ng mga kakain, mga customers. Then so far, after 1 year, ngayon kahit pa paano, kumikita ng konti, hindi pa malaki. Pero ang maganda rin dun is hindi na kami naglalabas. So parang nasusustain niya na yung yung mga gastos. Yun nga, yung mga gastos sa renta, pangbayad ng employees, mga pangsweldo, mga maintenance, ganun. Sa mga staff, Yan, kasi yan. syempre Number 1 hindi yan, malaki hindi yan. natin masasabi yung, kumbaga, iba-iba yung attitude ng mga tao. Meron syempre kahit papaano merong conflict sa mga staff at saka may mga problems na nai-encounter. Konting-konti lang naman. Oo. Pero na-manage naman namin kahit papaano. Yung syempre kailangan anuhin mo yung mga reviews, bad feedback din para mag-improve yung business. Oo, tini-take namin as yung mga kahit anong review yan, positive or negative, parang ano yan, advantage at least nag-review sila, kumbaga nag-effort. Then pag meron, yun nga, pag alam namin na yun nga, at least meron kasi kaming mga na-encounter na problem na hindi namin alam, doon lang sa client nanggagaling kasi hindi naman sinasabi na minsan ng mga staff namin. So from there, gagawa namin ng mga action yung mga problem. That's actually true, no? And starting a business, di maiwasan yung challenges talaga. And good thing we're able to manage, at the same time control yung ma-sustain yung ganyang mga conflicts. Kasi minsan, it can make or break the business, especially kapag employees na. Ano pa yung gusto kong malaman? Kasi there are a lot of restaurants in the UAE. There are a lot of restaurants, Filipino restaurants, foreign restaurants. What makes Empress Palace different from the other restaurants po? So far, sa buong UAE siguro, kami pa lang yung nagbebenta ng baked sushi na may wide variety ng flavor. So meron yung iba, pero 1 or 2 flavors lang. Pero yung sa amin, 7 flavors siya. Based sa customer, hindi naman sa amin. Yung Cajun na seafood namin, yung Boodle Fight, sana siya. Pwede siyang itapat or i-compete sa mga ibang nag-provide nung though maliit lang yung namin, so as much as possible nilo-lower namin yung cost para at least mas affordable siya sa mga clients. So especially mga Pilipino yung clients, since yung restaurant namin is nasa Satwa siya, so hindi ka naman pwedeng taasan mo masyado yung price. So dapat yung pa rin, may kita pero hindi yung talagang Nakakatakam. Sana pala pumunta tayo to the last time, di ba? Dapat pala pumunta kami. Anyways, for you po, Ms. Rica, what makes Empress Palace different? Yung pareho lang nga din sa kanya, yung almost naman lahat ng siniserve namin is meron sa ibang restaurant. Siguro masasabi ko lang is, hindi yung sa taste or hindi yung kung ano yung food, yung effort ba namin, paano namin nagawa yung mga nasa menu namin, kasi pinag-aralan talaga namin kung paano siya gagawin. Before kami mag-start ng businesses, nagpupuyat talaga kami para malaman kung paano yung ikalalabasan ng pagkain na lulutuin namin sa kanila. So siguro yun yung masasabi ko na parang ginawan talaga namin ng effort para maganda yung kalalabasan ng pagkain. Kumbaga trials, kumbaga nag-trials kami, kumbaga spend a lot of time and money para kunyari yung product na to, hindi lang isang time namin kumbaga Paulit-ulit. ulit-ulit. Then kung ano yung pinaka best kumbaga same ingredient pero ibang brand gagamitin, then lumitaw na ito yung pinaka best, so ito yung serve namin.
What made you decide pa rin po na pumasok sa business, magkaroon ng business dito sa UAE? Siyempre gusto rin natin na tawag dito, matawag natin na atin yung business kasi, for the past years na nagtatrabaho kami, lang kumbaga employee kami. So gusto naman namin yung kami naman yung magiging yung darating yung point, kami naman yung tutulong sa mga kapwa Pilipino namin. So kung makikita mo lahat ng staff namin is Pilipinos kasi nakita namin dito sa UAE sobrang daming naghahanap ng trabaho. Sobrang dami talaga sa mga ini-interview namin. Kung pwede lang namin na kunin silang lahat, i-hire namin lahat. Kanya-kanya meron silang mga stories eh. Meron yung mga hindi pinasweldo, hindi binisahan, tapos ilang months na gagamitin lang yung visa. Nakakalungkot pero nangyayari talaga. So isa kasi sa ko rin is gusto ko talaga is yung mag-put up ng business na makakatulong sa kapwa natin Kapwa. Pilipino. So instead of kumbaga, alam ko marami rin naman ibang lahi na naghahanap pero since may opportunity na tumulong sa kapwa Pilipino, so sila na lang yung hina-hire namin. Actually yung daddy ko kasi is a businessman. Nakita ko kasi sa kanya na kahit papaano, marami siyang natutulungang mga employees. So yung last na business niya is more than 20 persons yung hawak niya. Yun sana rin yung gusto ko. So pag lumaki yung Empress or nagkaroon ng branch, ganun pa rin. So puro Pilipino para at least marami kaming matulungan. I mean, like, you're putting a business, of course, to make profit and add income to your household. But then, apart from that, yung purpose na tumulong sa ibang, especially sa mga kapwa. So that's very good to hear. Pagpalaan yung business mo. Siyempre, kasama na yung profit doon. Pero yun nga, dahil based doon sa every time na magkakaroon kami ng hiring, yung maririnig mo ba yung kwento ng bawat na i-interview mo, parang, kung pwede mo lang silang i-hire talaga lahat para lang magkaroon sila ng trabaho or matulungan mo sila. Kaya lang nga, dahil maliit pa yung business. Pero hopefully, sana nga, medyo lumaki siya para mas marami pa kaming matulungan. Basing from the smiles of your faces, ang sarap ng siguro makatulong sa ibang tao, especially sa mga kapwa natin Filipino. Yung advantage at disadvantage naman po of being a businessman, of being an employer. Actually, nung nag-start pa lang kami sa online, doon na-boost yung confidence namin is dahil marami nagsasabi na masarap siya. Masarap yung foods namin. Yun yung isang big advantage na nakakataba siya ng puso na may nakaka-appreciate kahit papaano may pumapasok na extra income. So, then yun nga, nakakatulong. Bukod sa nakakatulong pa sa mga kababayan natin. Yun yung sigurong mga isa sa big advantage. Then, disadvantage naman, so syempre dahil business yan, so kailangan mo nang mag-exert ng time and effort. So, dati kami kung nasa bahay lang kami tuwing weekends. Nakakapanood kami ng mga Korea novela, mga K-drama. So, natatapos namin yung series, ganun. Ngayon, nabawasan na. Yung time ko sa anak ko, syempre, minsan kailangan mag-focus sa business, yung magpasweldo, mag-compute ng profit and loss, ganun. So, instead na nalalaro ko yung mga anak ko, syempre, napupunta doon yung time. Pero minimake sure ko naman na, i-balance kahit papano. Almost every week, lumalabas kami ng family. Ngayon, minsan, kung may time man, i-rest mo na lang sa bahay. Isa sa lumabas kayo ng kasama ng mga bata. Madalas din kaming, alam mo yon yung nagkaka-conflict dahil sa business. Meron kaming mga hindi pagkakaintindihan. Yun, pero nasosolve naman. Yun yung disadvantage. Kaya ang ginawa namin is tuwa kami ng kumbaga parang naka-delegate yung work para kumbaga inassign ko sa kanya yung schedule ng pasok ng mga employees. So hindi ko napapakialaman yun. So siya na lang para at least mabawasan yung mga conflicts namin. Parang ganun. Kanina you have mentioned, like you were somehow inspired by your father who was a businessman na magkaroon ba ng business. Yes. Question lang po, yung influence ng parents mo who were doing business, kaya kayo nag-start ng business, or was it something na parang, the opportunity is there so I need to grab it? Kumbaga kasi parang ayoko na yung may dadaan na opportunity tapos hindi mo i-grab. Yung time na sabi ko sa'yo, yung nakwento ko kanina na kumbaga parang destiny na kausap namin yung owner nung tea shop na yon na Pilipino siya. So na-inspire kami. Tapos bukod pa doon pagkatanong namin doon sa landlord ng Manila building is sakto meron siyang available space para sa amin. Parang parang sign. It's a sign na mag-start kami ng business. Ito talaga siguro para sa amin talaga to. How do you see Empress Palace 5 years from now?
next year or after 2 years, magkaroon kami ng branch. Isa pang branch, yun. Yes. Actually, yung pangarap ko lang kahit sa mall lang ba, yung mga food court ng mga malls, kahit magkaroon lang kami ng kahit isang space doon. Yun yung gusto ko talaga. Actually nagta-try kami sana yung ano, yung sa mga night markets gano'n sa Alriga, Moracabat, sa Burjaman. So far nakapag-apply na kami pero ano, waiting pa kasi talagang unahan yung ano dun, unahan yung slot. Besides dun yun nga, makapag-branch out. So saan ba maganda? Sa Alriga rin dahil maraming kabayan dun or sa may bandang JLT sana. So maganda rin yung mga locations dun. So pag nabigyan kami ng chance, maggagawa ng feasibility, tingnan natin kung paano namin ma-expand. Sa Empress Palace, Filipino lang yung main customer nyo or may mga ibang lahi na rin? Iba-iba na rin siya. Ayan, May oo. mga So siguro, yun nga, 90% is Filipino. Kahit minsan may mga lokal na pumupunta. Ang napapansin namin, yung ibang lokal na bumabalik, siguro ayaw nilang pumanik sa Manila Building kasi mostly Filipino So ang ginagawa nila, naghihintay lang sila sa car. Kami nang magdi-deliver sa may parking area. Pero yun nga, nakaka-touch na may mga lokal na nag-e-enjoy dun sa product namin. So parang regular customer sila na pagka dumating si ganito, alam na namin na yung dating order, ibababa na lang namin tapos yung kotse niya naka-park lang, naka-hazard lang somewhere. So, how about you, for you po, Mrs. Stern and Mrs. Velasquez? You still planning to stay here for long or may plano din po kayo na pumunta ng Canada or other countries? Siguro before namin itinayo si Empress, so plano rin sana namin magpunta ng Australia or Canada since meron kaming mga doon na may relatives din kami doon. Pero after natayo si Empress, parang gusto namin i-continue muna dito. So hindi muna kami nag-plan na lumipat. So siguro nga after 5 years tingnan natin kung ano magiging resulta. Ang naaano na lang namin is kung mag-Australia man or magka-Canada, either yung panganay na anak na lang namin muna yung papupuntahin namin doon for studies. Pero kaming dalawa, dito muna kami. How was the strategy evolving through time? Paano nyo po pinaganda? Ano yung ginawa nyo na efforts? Or what were the things that you actually added into your gimmicks or yung pagmamarket nyo through social media? Facebook pa lang kami nagpapa-order. So, nung wala pa talaga si Empress, meron ng mga influencers na kumukontak sa amin na yung parang free foods kapalit is review nung product. So, parang ipadala mo yung product mo sa kanila, titikman nila, kakainin nila, tapos ipopost nila sa social media yung review nila. So, from that idea, why not mag-invite tayo ng mga vloggers, mga influencers sa shop namin para doon nila mismo reviewin yung pagkain namin. One time, meron influencer na kumain doon, tapos ni-review niya, pinost niya sa social media. After a week noon, talagang sobrang taas nung naging sale. So, dumating sa point na hindi na namin kayang i-accommodate yung mga tao. Kasi hindi kami prepared na ganun kadami yung pupunta dahil doon sa isang post nung influencer. So, from that point of time, naisip namin na why not once or twice a month, mag-invite tayo ng influencer or vlogger para i-feature naman yung food natin. Then, so far, naging positive yung feedback kasi ngayon, halos lahat ng tao nakatutok sa phone. Sa either sa TikTok, sa Instagram or Facebook. Then, pag mayroon mga food reviews, kahit pa paano, natatakam yung mga tao, di ba? Or naku-curious sila na, wow, parang sarap doon, ganun. So, kahit kami minsan, lalabas kami family, hindi namin alam kung saan kami kakain. Pero kung may napanood kami or nakita namin sa social media, uy, kumain si ganito sa ganitong restaurant. Yun, nagkakaroon kaming idea na puntahan. So, kaya strategy rin namin. So, mag-invite ng mga vloggers, influencers. So, mag-participate sa mga events, yung mag-sponsor sa mga ganyan para at least mas makilala. Isa pa palang struggle namin is kung mapapansin nyo, yung location ng namin, restaurant, medyo tago siya. Kumbaga, nasa loob siya ng Empress Palace, hindi siya sa labas. Para mas makilala kami, kailangan talaga namin extra effort or mag-advertise more, mas magpakilala through social media para mas makilala yung restaurant namin. So, meron kasing time na kahit yung minsan yung mga taga-Satwa, hindi nila alam na nandyan kami. Pero dahil napanood niya si ganitong vlogger or si ganitong influencer, uy, tara pa-share tayo, parang ganun. So, malaki talaga yung impact ni social media sa
marketing ng ano namin. There are a lot of people right now who may be hearing your stories and are very inspired to start or to also find their passion, their drive to start a business like you. So ano po yung message po para sa nila? Isipin lang natin na hindi habang buhay is employees tayo. So dapat nag-level up. So step by step. So hindi kailangan na malaki agad. So kung yung sa amin restaurant, so kung makikita mo hindi naman talaga siya yung talagang malaking restaurant. Parang mini restaurant lang siya. So tinry lang namin. Then yan, kahit papaano surviving. Syempre kung may passion kayo, meron kayong gustong gawin, walang mangyayari kung hindi mo sisimulan. Along the way may maano kang problem. So try to solve it, learn from the mistakes, take every opportunity or chance as a learning experience kasi yun yung makakatulong sa business. Kunyari nga, may plano kayo, so aralin nyo mabuti. Yun yung isang natutunan namin na mas okay pala kung yung restaurant is talagang nasa labas, ganun. So, kaya sa mga susunod na branch namin, kung magkakaroon man, talagang aralin namin yung location. So, saan maraming tao, sa labas siya, may magandang view, parang ganun. So, Syempre, lahat naman tayong OFW is gusto rin natin na matapos yung pagiging empleyado, gusto rin natin magkaroon ng sariling business, kahit papaano may masabi tayong sa atin to at may makatulong pa tayo sa mga gaya nating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. If ever meron man tayong pangarap, yun nga, pag-aralan natin ng mabuti, hindi tayo mag-stop dun sa kung ano man ang meron tayo ngayon. So, mas magandang tuparin ba yung gusto nating gawin, like sa amin, dahil mahilig nga kami dyan sa mga foods or ano lang natin, pag-aralang mabuti, and then kung sa palagay mo is mai-improve mo or makakamit mo naman yung gusto mong mangyari, i-go mo lang kasi hindi natin malalaman hanggat hindi natin susubukan. We're giving you the chance to promote Empress Palace sa ating mga viewers. Invite them to come and taste the beautiful recipes, food of Empress Palace. Sa mga kababayan namin, so nandito lang kami sa may Satwa, Manila Building. And ini-invite namin kayo na tikman ang aming pagkain sa Empress Palace Restaurant. So nagsaserve kami ng sushi, baked sushi, ramen, jampong, and iba't ibang mga Asian cuisine na siguradong magugustuhan ninyo. Tara na sa Empress Palace, home of impressive Asian cuisine. This is for you po. Thank you. Salamat. And of course, we're giving you merchandises. Yes, ang kabahay tayo. Salamat sa pag-invite. Thank you. We would like to thank the Mac Maison Core Jardine for a wonderful venue this afternoon and Dora Flowers located at Alriga for the beautiful flowers for our guests. If you enjoyed this episode, please give us a thumbs up and don't forget to subscribe and hit the notification bell to stay updated with more inspiring content featuring OFW business success story. Keep chasing your dreams and turn your entrepreneurial visions into reality. Remember, what we think, we become. See you next time.